nagpa-counsel sa kanilang pastor. Pero yung lalaki medyo jittery. Ibig sabihin medyo parang ninenervyos siya. At isang araw bago yung kasal, pumunta siya doon sa bahay ng pastor. At napansin kagad ng pastor na medyo ninenervyos siya. So sila'y nag-usap hanggang sa naglakas ng loob yung lalaki na sabihin doon sa pastor na, "Pastor, ang talaga po sanang sadya ko sa inyo ay hingi sana ako ng pabor sa inyo." "Ano yun?" ang sabi ni pastor. "Pastor, kasi sa totoo lamang po ay hanggat maaari ayoko pong mag-commit sa mapapangasawa ko." "Ha?" sabi ng pastor. "Opo, pastor, kaya makikiusap sana ako sa iyo." "Ay, ano yung pakikiusap mo sa akin?" "Doon po sa parte ba, pastor, nung pagbibigay ng commitment. Kung maaari po sana, pastor, huwag niyo akong pagkukumitin. Yung asawa ko na lang, yung mapapangasawa ko na lang." Sabi ng pastor, "Pambihira ka naman." Tapos sabi niya, "Pastor, salamat po, basta alam ko gagawin niyo po yung aking sinabi sa inyo. And by the way, pastor, love gift ko nga po pala ito sa inyo." At binilang ni pastor yon, 5,000. Sabi ni pastor, ang aga ng love gift. So dumating yung kinabukasan, araw ng kasal, at doon sa seremonya, dumating na yung point na kailangan mag-commit ng bawat isa. At pinag-commit nung pastor yung lalaki. So nagulat siya. Hindi yata naintindihan ni pastor yung aking sinabi sa kanya. Tapos wala siyang nagawa kung hindi mag-commit. May microphone. Tapos laking gulat niya rin nung yung babae, hindi niya pinag-commit. Sabi nung lalaki, nagkabaligtad yata. Ba't ganun? Yung 5,000 ko lumipad na. Tapos di syempre, pagkatapos nung kasal, nilapitan niya kagad yung pastor, kinausap niya yung pastor, "Pastor, bakit naman ganun? Akala ko po nagkaintindihan tayo. Binigyan ko pa nga kayo ng 5,000 Hindi ako nagkamali, tama lang yung ginawa ko." "Bakit nga, pastor, bakit siya? Hindi mo pinag-commit?" "Kasi 5,000 yung binigay mo, ang binigay niya 10,000. So, may mga taong ayaw talaga ng commitment. May mga taong umiiwas talaga sa commitment. Kaya sa totoo lamang, marami ang ayaw mag-asawa. Kasi alam nilang, naalala ko tuloy, nung bagong kasal kami ni Cecil, talagang hanggang ngayon parang naririnig ko pa rin yung tinig ng lalaki habang hinahatid ko si Cecil doon sa bus patungo ng Apari. Nakita niya ang kanyang kaibigan, lalaki, ang sabi sa akin ay ganito, ang bati sa akin, "Welcome to the club of wrong decision." Hanggang ngayon, naalala ko yun. At ayaw talaga ng marami na mag-commit. Sa totoo lang, sino rito ang gustong-gusto ng commitment? Pag pinag-uusapan na yung commitment, talaga namang ika nga lumulundag pa yan. "Ako, magkukumit ako. Ako, mangungunar yan." Pero after a while, pati anino, hindi mo na makita. So marami ang umiiwas sa commitment. Sa umaga pong ito, pag-aaralan natin ang Christian discipline of commitment. Sabihin nga po natin, commitment. At hindi lang basta commitment, kung hindi yung genuine na commitment sa Diyos. Ano ang genuine commitment sa Diyos? At paano tayo magko-commit sa Diyos? Now, yan po ang magiging title ng ating usapan ngayon, Genuine Commitment to God. Ang commitment ay isa pong conscious choice na gawin mo ang isang bagay, hindi lang dahil feel mo na gawin ito, kung hindi ginagawa mo ito regularly, and of course, as a matter of principle. Hindi mo lang ito ginagawa dahil nasa mood ka. Kasi maraming ganun di ba? Na magko-commit, pero kaya pala nag-commit kasi nasa mood siya, nasa high siya. So sa panahon natin ngayon, tila hindi na po talaga mahalaga yung commitment. Ayaw yan, pag-usapan ng mga tao. Maraming mag-asawa ngayon ang naghihiwalay. Naharok lang si mister, o kaya si Mrs. Kinabukasan, hiwalay na tayo. Humaharok lang yun, At ang isa pang malungkot, maraming Christians ang hindi committed sa kanilang church. Maraming estudyante ang hindi committed sa kanilang pag-aaral. At maraming mga empleyado ang hindi committed sa kanilang pagtatrabaho. I'm sure sasang-ayon po kayo sa akin na tanging ang taong genuinely committed sa Diyos ang magiging successful sa kanyang buhay. Totoo po yan. Basahin niyo natin to, Yung nakasulat po sa Psalm 37 verses 5 and 6. "Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun."
So nandoon talaga yung katiyakan, yung promise ng Panginoon na once committed tayo sa Kanya at ikinocommit natin lahat ng ginagawa natin sa Kanya, then you will eventually become successful. Maaring along the way, merong ups and downs, may mga pagsubok kang pagdaraanan, but that's okay. Kasama yan sa proseso eh. Pero maganda yung bottom line na tayo po ay magiging successful in life. So kung gusto mong magpatagumpay sa buhay, kung gusto mong magkaroon ng pag-asa, kung gusto mo ng kapayapaan, kailangan mo maging committed sa Diyos anuman ang iyong situation. Up ka man o down. The more kapag ka down ka, the more you've got to commit your life to God. Everything you've got. Dahil doon sa point na yon, makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. So ang tanong po sa ating lahat ngayon, gaano ka ka-committed kay Jesus? Committed ka na bang talaga? Ang bawat area ba ng buhay mo ay committed na sa Diyos? How committed are you to Jesus? Kayo lang po makakasagot niyan. Naalala ko yung kwento patungkol po sa isang lalaki na gustong-gusto niya nang ibenta yung kanyang bahay dahil sa talagang walang-wala na siya eh. Said na, kumbaga, yung kanyang ipon. Gusto niyang ibenta. Walang gustong bumili dahil bukod sa napakalaki, ay sobrang mahal. Hanggang sa isang araw, merong kumatok sa pintuan niya at tinanong kung magkano ibinebenta yung bahay. So sinabi niya yung presyo na mahalan, of course, yung bibili. Sa madaling salita, dahil kulang na siya sa pera, binigyan niya ng malaking diskwento. So nagkasundo sila. Pero bago yon, ang sabi nung nagbebenta ng bahay, sige, bibigay ko sa iyo, kaya lamang, nakikita mo yung pako doon sa ibabaw ng pintuan? Opo, hindi mo po pwedeng bunutin yun. Yan ay mananatiling pagmamay-ari ko. Akin yan. Huwag mong bubunutin yan. Ganun po ba? Wala naman po palang kakwenta-kwenta. Sige po, sa inyo po yung pakong yan. So nagkabentahan. Lumipas ang wala pang isang taon. Kumakatok naman ngayon yung nagbenta, yung original na may-ari. At ang sabi niya, may pera na ako ngayon, gusto ko uling bilhin yung bahay na ibinenta ko sa iyo. Ay, hindi na maaari, naibenta mo na eh. So, nagtalo sila, hindi sila magkasundo, hanggang sa sumama yung loob ng may-ari, at ganun din naman yung bagong bumili. Nag-iisip yung may-ari, paano ko kaya makukuha uli yung aking bahay? Isang araw, namatay yung kanyang aso. Ililibing niya sana. Pero bigla siya nagkaroon ng idea. Ting! Idea. Alam ko na. Tama. Kinuha niya yung aso, instead na ilibing, dinala niya sa bahay na ibinenta niya, naalala niya yung pako, isinabit niya yung patay na aso doon sa pako, na kumbagay pintuan papasok doon sa bahay. Siyempre, nagalit yung bagong may-ari. Bakit ganun ang ginawa? Ang sabi niya, hindi ba pumayag ka na akin yung pako? So kahit anong gawin ko sa pako, pwede kong gawin. Okay? Dinimanda siya nung bumili. So nagkaroon ng kaso. Pinanigan yung nagbenta, yung may-ari ng pako. So ano nangyari? Dahil sa nakakasulasok na yung amoy, ang sama talaga ng amoy, hindi sila makalabas ng bahay. So, napilitan siya, sa madaling salita, nalisanin na lamang yung bahay. Kapatid, kaibigan, mag-iingat kayo sa mga bahagi ng buhay nyo na hindi nyo talaga o hinahayaan yung maging pagmamay-ari ng kaaway natin, namely, ni Satan. Kasi po pwede siyang magsabit doon sa pakong yun ng mga basura, maruruming bagay na ikasisira ng iyong spiritual growth and eventually ng iyong spiritual life. So wag nating hahayaan si Satanas na maging magmay-ari ng maliit na pakong iyon. Ang pinakakailangan po natin ngayon bilang Christian ay matiyak na ang bawat area ng ating buhay ay committed talaga genuinely sa ating Diyos na buhay. Kaya nahiran, amen? So, what is genuine commitment to God? Anong ibig sabihin nun? Isinulat po ni Dr. Luke sa Book of Luke chapter 9
Ang kwento po tungkol sa tatlong lalaki na lumapit kay Jesus along the way. At dalawa sa kanila ang nagpahayag na gusto talagang maging disipulo ni Jesus. Yung isa naman, yung ikatlo, ay sinabihan ni Jesus na sumunod sa kanya. Come, follow me. Ang nakakagulat po, silang tatlo ay nag-back out. Hindi sila sumunod kay Jesus. You know why? Because wala po silang commitment na sumunod kay Jesus. Lip service lamang. Walang action. Sa umaga pong ito, isa-isa nating pag-aaralan ang tugon ng tatlong lalaking ito. Are you ready now? Okay, tingnan natin at basahin natin ang ating pinakateksto mula po sa aklat ng Luke, chapter 9, verses 57 to 58. Ganito po ang nakasulat. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. So ang una po kapatid, genuine commitment is more than involvement. Magkaiba po yung involvement sa commitment. Pwede kang maging involved pero hindi ka talaga committed. Nangako po ang lalaking ito na susunod kay Jesus. Kahit saan si Jesus pumunta. Sincere po siya sa kanyang binitawang salita. Gusto niya talagang sumunod kay Jesus. Gusto niyang maging bahagi ng ginagawa ng Panginoong Hesus. And he wanted to make a difference. So maganda yung kanyang layunin. Kaya lamang, sabi nga po natin kaya lamang, ang decision niya ay nakabase po sa popularidad at saka mga himalang ginagawa ni Jesus. Yun ang nakikita niya, kaya pala niya gustong sumunod kay Jesus. At mali ang kanyang motive. Genuine commitment has a price to pay. Always remember that. There is a cost to pay if you really want to follow the Lord. Ang salvation libre, pero ang discipleship o yung pagsunod sa ating Panginoon, it will cost you everything. Your life, your time, your treasure, your talent, everything. Kaya kailangan natin kapatid mag-isip-isip kung talagang gusto natin na sumunod sa ating Panginoong Hesus. But to tell you frankly, it's all worth it. Sa totoo lamang po, marami na po kaming sinacrifice. Me personally. Pero on hindsight, pag titingnan ko, they are all worth it. Masarap maglingkod sa Panginoon. Of course, mahirap. Pero iba yung sarap, iba yung fulfillment na mararamdaman po natin once you decide to follow Jesus. Marami po sa atin ay nagko-commit na gawin ang ilang bagay. Nagko-commit sa ministry. Ilan na inarinig ko. Hindi ko na mabilang. Ako po ang bahala. Tatayuan ko po. Pero wala na akong balita. Now, hindi pwedeng maghihintayan tayo. Nagko-commit sa ministry, ngunit hindi natin inaalam yung price o yung cost that we should pay. May kabayaran po yan, yung pagsunod sa Panginoon. Ang genuine commitment ay ang patuloy na pagsunod kay Jesus, come what may. Ano man po ang mangyari, ano man ang maging banta sa buhay mo, kahit pagbantaan ka, susunod ka pa rin, maglilingkod ka pa rin. Hindi ka magpapakita ng kaba o takot doon sa nagbabanta sa'yo. Dahil hindi ka takot doon sa papatay ng katawan mo, pero wala namang kakayanan dalin ka sa langit. Ang Diyos ay may kakayanan na dalin ka sa langit o dalin ka sa impyerno. Siya yung dapat nating katakutan. Now, kapatid kaibigan, kailangan natin sumunod sa ating Panginoon habang tayo po ay nabubuhay. Lahat ng mga buhay na naririto magsabi ng Amen. Alam ni Jesus na kulang ang commitment ng lalaking ito. Kaya sinabi niya sa kanya, na Luke 9:58, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. So agad na nakita nung lalaki yung hirap na dinadanas ni Jesus. Akala niya all glory lang, popular, miracle worker. Yung pala walang matulugan. So mahirap. Hindi ko gusto ang ganitong buhay. So hindi po siya naging disciple ni Jesus dahil hindi niya kayang i-commit ang kanyang sarili sa hirap at sa pagod na haharapin niya. At sa totoo lang mga kapatid, kung hindi ka pa disciple ngayon ng Panginoon, be a disciple of the Lord.
Pero isipin mo rin, there is a price to pay. Mabuti yung alam mo na para hindi ka magugulat. Ilan yung mga kaibigan kong pastor, mga well-meaning na pastor, mababait na tao. Iniwan ang trabaho just for the sake of following the Lord. Pero nung nag-struggle na yung family niya, yung asawa niya kasi hindi na talaga mai-provide yung kanilang mga necessities o even yung luho ng katawan dahil dati nagtatrabaho sa Caltex, ang ganda ng compensation niya, ngayon biglang bumagsak. Sa madaling salita, nag-resign. Na-pressure ng asawa, na-pressure ng mga anak, na-pressure siya mismo. So, kailangan talagang i-weigh natin ang lahat-lahat bago tayo sumunod genuinely at mag-commit sa ating Panginoon. Again, I say, masarap. Hindi ko kayo dinidiscourage. Ipinapaalam ko lang po sa inyo yung katotohanan na meron talagang mga struggles along the way, may mga hardships, may mga persecutions, and so on and so on. Pero just the same, kailangan pa rin natin talagang maglingkod sa ating Panginoon. Ang malungkot na realidad, marami ang gusto lamang mag-involve. Sali ako dyan. Ngunit ayaw mag-commit. Yun ang kailangan ng Panginoon. Ang pagiging involved ay nangangahulugan na pwede mong gawin kung ano ang gusto mo pag feel mo o nasa mood ka lang. Pag medyo iba ang templada ng isip mo, ay next time na lang, magpapahinga muna. Madalas kong maikwento ito tungkol sa magkaibigang manok at baboy. Sobrang close sila eh. Isang araw, nag-uusap sila at nasabi, di ba malapit na ang birthday nung nag-aalaga sa atin? So ang sabi niya, nung baboy, oo, malapit na talaga. O anong ireregalo natin? Ang bait-bait nun sa atin, pinatataba tayo noon. Wala silang kamalay-malay, kaya sila pinatatabay para maibenta sila na mas malaki ang presyo. But anyway, alam ko na, sabi nung manok. O ano yung alam mo? Ganitong gagawin natin. Sa araw ng kanyang birthday, magbibigay ako ng itlog. Eh ano ibibigay ko? Sabi nung baboy, hindi siya nangingitlog eh. Magbigay ka ng hamon. Oo nga no? Sabi nung baboy, samantalang ikaw ay mangingitlog lamang. Maraming salamat po, kuya. So, hindi committed yung manok. Involved lang siya. Whereas yung baboy, ikinocommit niya na yung buhay niya. So, tingnan naman po natin yung ikalawang lalaki. Sa Luke chapter 9, verses 59 to 60, nakasulat po, Jesus said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Tinawag ni Jesus yung ikalawang lalaki, ngunit humingi muna ito sa kanya ng pahintulot na ipalibing yung kanyang tatay. Praise God. Commitment na magbigay ng microphone. Thank you, Jesus. Ilan pa yung mic na pwede dyan? Dalawa pa. Huwag naman sanang umabot in Jesus' name. So, yun ang sinabi ni Jesus sa kanya. Bagamat humingi ng pahintulot na mailibing ang kanyang tatay, sabi ni Jesus, hayaan mo ang mga patay na maglibing sa kanilang mga patay. Grabe, no? Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Di ba masakit sa tenga mapakinig yun? Namatayan ka tapos gano'n na sasabihin sa'yo? Eh gusto mo nga sumunod sa Kanya? Wala ba siyang compassion o pakialam pag namatayan tayo ng mahal sa buhay? Sa palagay nyo? Sa palagay nyo? Ba't gano'n siyang magsalita?
parang lalong dinaragdagan yung sakit sa puso natin. Now, tingnan po natin mabuti kung ano ang nangyayari dito. Dito kasi marami ang nagkakamali ng akala. Okay? Sa totoo lang, kung talagang ililibing po yung kanyang tatay, bakit siya nandoon? Na kinakausap si Jesus, nasusunod kay Jesus. So, buhay pa tatay niya. At sa totoo lamang po, sa kanilang kaugalian, kapag ka merong namatay, talaga namang ika nga ay agad siyang inililibing. Naalala niyo si Jesus nung siya namatay? Agad siyang inilibing. So sana hindi niya kasama si Jesus sa sandaling ito. Ang totoo, itong totoo, pakinggan niyo mabuti, gusto niya munang makapaglingkod sa kanyang pamilya. Maliwanag po na ang priority niya ay ang kanyang pamilya at hindi po si Jesus. Now, makinig kayo rito. Hindi ko po sinasabing dapat wala tayong pakialam sa family members natin. Dapat mahalin natin sila. Dapat ingatan natin sila. Pero dapat din na si Jesus ang unahin natin. Amen? Siya yung giver of life eh. Hindi ko sinasabi na deadmahin nyo na yung asawa nyo, yung anak nyo, yung magulang nyo. At tanging si Jesus lang iniisip mo. Always remember, ang sabi ni Jesus, dun sa first commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. And that includes your family members. So dapat natin silang mahalin. Pero first things first, dapat ang mauna, yung first and greatest commandment ay, love the Lord your God, and then love your neighbor as yourself. Now, ikalawa po, genuine commitment is giving priority to God. Tanong, sino po ang priority talaga natin? I suppose, kaninang umaga, malakas ang ulan, hindi natin malaman kung kailan titila, pero I'm sure lahat ng naririto ngayon, nag-commit talaga na umulan man ng malakas, bumahaman, dadalo ako. And praise the Lord for that, yung commitment nyong yon. Pero panatilihin po natin yung commitment na yan, kapatid kaibigan. Now, commitment is giving priority to God. Kagaya ng sinabi ko, walang masamang tumulong sa magulang. Don't get me wrong ha. Lalo na tayong mga Pilipino, talagang sa totoo lamang very closely knitted tayo, yung family natin. Kaya tayo lang halos sa buong mundo na nag-asawa na't lahat, pero si biyanan kasama pa sa bahay. Maraming ganoon, di ba? Kasi likas sa ating mga Pilipino yun na mahal talaga natin yung ating mga kamag-anak, kapamilya, at mga in-laws natin. Kikita ko tuloy si Sister Ine, nag-aalaga ng kanyang biyanan. Kaya madalas hindi siya makadalo dahil nag-aalaga siya ng kanyang biyanan na bedridden na. So dapat nating mahalin ang ating Panginoon. And don't get me wrong again, pag wala siya dito, naka-online yan. Amen? Diba? So nandoon pa rin talaga yung kanyang paghahanap na maisagawa niya yung kanyang commitment sa Panginoon. Pinupunto po dito talaga ni Jesus yung issue ng priority. Sabi nga po natin priority. Ano ba yung mas mahalaga sa'yo? Lalo pa nga kung wala naman talagang sapat na dahilan, logical reason, para hindi ka dumalo. Actually, ito po'y responsibility natin as Christians na tayo po'y dadalo sa mga gawain. Now, kapatid kaibigan, nais lang talaga ni Jesus na siya yung uunahin natin bago ang ibang tao o bago ang ibang bagay. Kaya amen. Ang isa pa po mahalaga sa ating o sa isang nananampalataya na mag-commit sa pagiging disciple ng ating Panginoon dahil sa malawak pa yung anihin Di ba? Left and right all around you, makikita mo maraming tao patungo ng impyerno. Don't you even care? Na sa mismong bahay natin, we are not sure kung talaga sila nasa Panginoon na. Kasi merong mga tanda na wala pa sila sa Panginoon. So, what are we going to do about these situations? Nakasulat po, kapatid, sa Matthew chapter 16, verse 24. Then Jesus said to His disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Sinasabi po ni Jesus na kung talagang gusto mong sumunod sa Kanya, then everything in your life has to be denied. Grabe, no? Yun ang price that you've got to pay in being a disciple. At ibigay mo kay Jesus ang number one priority sa buhay mo. Hindi siya kailangang nakasunod sa pila. Dapat siya yung nauuna lagi.
Hindi siya pangalawa, pangatlo, at yung iba, wala pa nga siya sa pila eh. How sad. How sad. And I'm sure nagigrieve ang heart ng Lord and even His Holy Spirit kapag ka ang tao ay hindi sinasama sa kanilang priority ang ating Panginoon. Now, kapatid kaibigan, first thing that you've got to do, medyo natalakay natin to kagabi, is what? Deny yourself. Talikuran mo ang sarili mo, itakwil mo ang sarili mo. Say no to self and yes to God. It is to dethrone ourselves. Alisin mo sa trono ng puso mo ang sarili mo, na ikaw ang nagiging hari at Diyos ng sarili mo, and of course, enthrone God in us. Give up yourself. I-surrender mo na ang buhay mong yan sa Diyos. Dahil mapapahama ka lang, kapatid kaibigan, kapag ka ikaw ay patuloy pa rin umaasa sa iyong sarili na ikaw ang magaling, ikaw ang marunong, ikaw ang may kakayanan, may limitation ka pa rin. Ang Diyos pa rin talaga ang dapat nating unahin, and we've got to deny ourselves to give way for the Lord to take over our lives. Secondly, take up your cross. Pasanin mo ang iyong cross. Sacrificial, concern ka dapat sa iba, concern ka about the kingdom of God, sacrificial to the duties of a Christian than our personal comfort. Alis na tayo sa comfort zone natin, mga kapatid. Di ba kayo nagsasawa dyan? Kung ikaw ay nananatili pa rin sa iyong comfort zone, at ayaw mong ma-disturb ka ng Panginoon dahil meron siyang ipagagawa sa iyong napakagandang bagay beyond your comprehension or imagination, kailangan natin talaga, kapatid, na i-take natin yung cross natin. Maaring ang cross mo ay yung malubha mong sakit o palala ang sakit mo, nagtatagal na ang sakit mo, yan ang cross mo. Pwedeng ang cross mo ay yung asawa mo, na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin sa pagbabarik, kahit na ipinagpe-pray mo, dagdagan mo pa rin ang prayer mo. Maaring ang cross mo ay yung anak mo na nagiging suwail, barumbado kung sumagot sa iyo, pabalang-balang, hindi sumusunod sa mga ipinagutos mo, yan ang cross mo. Pasanin mo yan. Hindi sinabi ni Jesus na, papasanin ko ang cross mo. Ang sinabi niya, pasanin mo ang cross mo. Yan po ay isang tungkulin ng isang disciple ng ating Panginoon. And then of course, sinabi niya, follow me or follow Jesus. Be willing to go wherever God leads you. Maraming gustong maging missionary, pero kung papipiliin ng bansa, gusto ko sa Canada, gusto ko sa Great Britain, gusto ko sa US, pero ayaw doon sa Senegal. Meron ba bansang ganon? Meron. Ayaw niya sa Zimbabwe, di ba? Somalia, kasi magulo dun eh. Ayaw niya sa Ukraine, ayaw niya sa Russia, namimili. Wherever the Lord leads you, punta ka dun. Follow Jesus. Ang dami mga missionaries ngayon, especially mga foreigners, wala pa ako masyado naririnig ng mga Pilipino, na nagpupunta ng China, na bawal ang magdala ng Bible, bawal na bawal ang pag-usapan mo ang risen Savior, bawal. Diba? Sa Israel ngayon, gumagawa na nga sila ng batas pero mukhang nakawan na yun, naputol na. Anong ginagawa nilang batas before? Gusto nilang maipasa? Na bawal pag-uusapan si Jesus. Parang yung time ni Pedro, nila Pablo, na bawal banggitin ang pangalan ni Jesus at ituro ang ikangang nabuhay na muli na si Jesus. Bawal. Bawal na ngayon sa maraming eskwelahan sa US na yung Ten Commandments ay nandoon sa labas ng kanilang grounds. Bawal maglagay ng mga verses sa schools, sa classrooms. Bawal. Pero kahit na bawal sa tao, sundin pa rin natin ang Diyos. Amen po ba? Bakit gusto ni Jesus na sumunod tayo sa Kanya? Of course, dahil meron tayong mahalagang mission na dapat po nating isakatuparan. May pinagagawa siya sa atin And definitely, mas mahalaga yon sa ginagawa mo ngayon. Kung hindi ito actually relevant sa sinabi ng ating Panginoon. Mahalaga yung mga projects sa school, mga thesis writing, pag-aaral sa examination, yung pagpapas ng mga proyekto natin sa ating mga opisina, whatever. Mahalaga yan. Pero merong mas higit na mahalaga dyan. At yun ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Again, basahin po natin yung pagkatawag ni Jesus kay Simon at saka sa kapatid niyang si Andrew sa Matthew chapter 4 verse 19. Ang sabi ni Jesus, "Follow me and I will make you fishers of men." Yan ang heartbeat ng ating Panginoon Yung pagso-soul win. At ang sabi sa Proverbs,
na wise yung mga taong nagso-soul win. Kaya kung wise ka, mag-soul win ka. Kailangan nating unahin si Jesus at maging committed tayo sa Kanya. May kausap ba ako dito? Bakit? Kasi gusto niya talagang maging fishers of men ang bawat isa po sa atin. Mag-soul win ang bawat isa sa atin. Natutuwa ako ngayon dahil kasama natin si Ma'am Melinda. Nahirapan po talaga siyang maglakad sa totoo lamang. First timer dito. Pero doon sa kanilang lugar, sa relocation, twice na, 2 linggo na si Ma'am Melinda ay inaakay ni Sister Tem, inaalalayan lang naman, nakabaston pa yan para makadalo sa Bible study doon kila Brother Dayo. Amen ba, Brother Dayo? 2 beses na. So, naririto ang isang kaluluwang talagang nauuhaw sa Panginoon. Kaya, nasasabi niya, nakakadalo ang daming Bible sa bahay, ang mga anak niya naglilingkod. Dahil ang tao, likas talaga yung pagkauhaw niya sa Panginoon. At kailangan natin ng more Sister Tem na mag-aakay ng mga kaluluwa palapit sa Panginoon. Amen? Pero hindi na magbibigay ng malalaki sa bahay. Kagaya ng ipinagpatotoo kanina. Pero matagal na yon, kalimutan na natin. Erase. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon because time is running out. Malapit na talagang bumalik si Jesus. Are you hearing me? Palapit na ng palapit. At huwag mong ikatwiran sa amin na kung ikaw ay hindi mananampalataya, noon pang unang panahon sinasabi na babalik si Jesus, 2,000 taon na nakalipas ay hindi pa rin naman bumabalik. Anong problema mo doon? Buti nga nabibigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay magbalik loob sa Kanya bago siya bumalik. Dahil huli ang pagsisisi. Malapit na siyang dumating. Nandiyan na lahat yung signs sa paligid natin. Kung kayo ay kagaya namin ni JC na talagang laging sinusubaybayan yung news all around the world para malaman nyo kung anong nangyayari at kung ano ang dapat nyong ipag-pray, ay talagang magugulat kayo. Kakaiba na ang panahon natin ngayon. Palatandaan lamang talaga na malapit na at malapit nang dumating si Jesus. Pero hindi pa siya darating hanggang ang gospel na ito ay hindi pa rin ipipreach to all creation o creatures. Sa lahat ng tao, kailangan may preach ito. At sinong gagamitin ng Lord? Ikaw, ako, tayong nakaupo dyan. Akong nagsasalita dito at kayong nakikinig sa inyong mga tahanan. Kailangan magpagamit na tayo kay Jesus at mag-commit tayo sa pagpapagamit sa Kanya. Huwag nating isipin yung mga maliliit, mga petty things na dahilan o excuse para hindi tayo magamit ng Panginoon. Nahihiya po ako Hindi tayo binigyan ng spirit of fear ng Panginoon, but the spirit of love and power and a sound mind. Ano ikatatakot natin? Ang sabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of God, for it is the salvation. For it is the salvation comes through believing in Jesus Christ first to the Jew and then to the Gentiles. Kailangan nating hindi kahiya ang mabuting balita. Kaya nga mabuti. Hindi naman siya tinawag na nakakahiyang balita. Kung nakakahiyang balita ito, bakit tayo mag-uusap-usap pa? Amen? Mabuting balita, hindi malungkot na balita. We have a risen Savior, a risen Lord. Buhay siya at hindi na siya mamamatay magpakailanman. At makakapiling natin siya at ang sarap isipin na pagdating ng araw, wini-welcome niya tayo at sinasabi niya sa atin, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in little, now I am entrusting you with much. Ang sarap marinig yun sa tinig ng Panginoon. What are we doing? Are we committing our lives to God to serve Him with all our hearts? Kailangan mag-serve na tayo sa Kanya. Huwag tayong manatili na nakaupo lamang. Ang sabi ng Panginoong Yesus bago siya umakyat sa langit, go and make disciples. Go and make disciples. Both are action words. Humayo kayo at gumawa kayo ng mga disipulo. At kailangan ngayon na ang bawat isa sa atin ay gumising at bumangon at humayo at gumawa ng disipulo. But first things first, kailangan natin ma-sharean ng Word of God. And then, make that person a disciple of Christ. Kapatid, kaibigan, may mission po tayo sa mundong ito na dapat po nating tapusin. Sinimulan ng Panginoon. And the good news is this, He who began a good work in you shall be faithful till the end to complete it. Siya rin ang tatapos. Kaya manahanan tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Isuko na natin talaga yung buhay natin sa Kanya. Nakikinig pa ba kayo? Kaya kailangan ng Diyos ng ating genuine commitment, 100% commitment. Yun ang kailangan niya, not 99%, 100%. Genuine commitment is giving priority
to God. Now, basahin natin yung karugtong ng ating text from the book of Luke chapter 9, verses 61 to 62. Tapos na natin yung dalawa. Still another said, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Kapatid, kaibigan, genuine commitment keeps you focused on God. Pag talagang committed ka sa Kanya, kahit na napakaraming distraction all around you, hindi maalis yung focus mo. Ano ba yung pamagat ng pelikula ni Kevin Costner, For the Love of the Game? Isa siyang baseball player. At kailangan talaga ng focus para mapalo mo yung bola. Bagamat napakaraming mga tao sa stadium, yung iba nagrarally para sa iyo, chinicheer ka, yung iba naman kinakantsawang ka. Makakadistract yun. Sa basketball na lang di ba? Pag mag-free throw ka, kailangan talagang focus ka sa goal. Hindi ka nakikinig doon sa mga taong nasa paligid mo. Yung sa mga, habang nag-free throw ka, yung mga kalaban ng team nyo ay nandoon na nanonood, ay may mga winawagay-way na ganon, to distract you. Doon sa For the Love of the Game, si Kevin Costner ay sinasabi niya sa kanyang isipan, ano sinasabi niya, Jay? Clear the mechanism. Ganda. Clear the mechanism. Ang ibig sabihin, alisin lahat ng mga gumugulo sa isipan mo. And of course, nababat niya yung bola. Dapat ganun tayo as Christians. Let's keep our eyes focused on God and God alone. So ang ikatlong lalaking ito ay gustong sumunod kay Jesus, ngunit gusto muna niyang magpaalam sa kanyang pamilya. Masama ba yun o hindi? Tayo nga mga Pilipino, wala naman po masama doon di ba? Nakakagulat, again, ang sagot ni Jesus. Hindi raw siya karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Di ba? Anong sabi nito? No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Hindi ka karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon. Grabe naman. Di ba? Kasi nga, you've got to count the cost, the price to pay. Bakit niya sinabi ito? Again, basahin natin sa Luke 9:61, I will follow you, Lord. Panginoon, susunod ako sa iyo, pero first, let me go back and say goodbye to my family. So, yun na. Ang unang commitment niya ay sa kanyang pamilya. And then, sunod ka na lang, Jesus, Number 2 ka naman Okay? Gusto ng Diyos na siya ang iyong first commitment. Dahil kung hindi, hindi ka niya kailangan. Sino ang first commitment mo? Pag hindi si Jesus, then check your heart. Kailangan palitan natin. Dapat si Jesus. Dahil kung hindi, hindi niya tayo magagamit. Nang ayon sa kanyang kalooban. Dapat siya ang lagi nating uunahin. Amen po ba? Nang panahong yon, kaugalian po ng mga tao, ang mahabang pagpapaalam. Yun ang kultura nila Yun ang custom nila. Pag merong aalis, halimbawa, ang haba ng paalaman yan, lahat ng mga kamag-anak, lahat ng mga kaibigan, lalagariin niya yan. Tapos may kasama pa yan na party. Parang despedida party. Inaabot daw yan ng mga kung ilang linggo at minsan inaabot ng buwan. So matagal. Matagal na paalaman. So si Jesus ay patuloy na gumagawa. Pero siya nagpapahintay, magpapaalam muna. Pero ang point, ang priority niya ay ang kanyang pamilya. Sunod lang po si Jesus. Alam niyo, maitutulad po tayo sa lalaking ito. Dahil madalas tayong nakafocus sa mga bagay na mawawala sa atin sa ating ginagawang pagsunod sa Panginoon. We lost a house. I was willing then na mawala yung bahay. Maraming nawala sa amin, sa aming decision na sumunod kay Jesus. Pero again, I say this, it's all worth it. Hindi ko naman madadala yun Kailan pa yun? 1990s pa yun? Doon sa unang-unang Camellia, sa Sambat, San Pascual.
Kami ang pioneer doon. Pero when I decided to follow Jesus, na maglilingkod talaga sa Kanya, binitawan din namin ang aming negosyo. Hindi na naging mahalaga sa akin yung kinikita namin noon. Numeneto kami ng 3,000 isang araw, imagine. 1990s, 1994, 1991, 1991 to 94. Pero lahat ng yun, binaliwala na lang namin. At pinili namin maglingkod sa Panginoon. Kapatid, kailan ka ba talaga maglilingkod sa Panginoon? Now, hindi ko sinasabing bitawan mo ang business mo, hindi ko sinasabing bitawan mo yung iyong trabaho. But you can do that. Maglingkod sa Panginoon in your business and even in your workplace. Pwede natin gawin yun. And even in your schools. Now, sa anumang pagkakataon, si Jesus ang dapat po nating piliin. Commitment ang susi. Sabihin natin commitment is the key. Yun ang susi. Si Jesus po ang dapat nating laging piliin. Maraming i-offer sa atin si Satan just like what he did kay Jesus doon sa wilderness. In-offer niya kay Jesus ang kaharian ng lahat ng nasa mundo, pero tinanggihan ni Jesus dahil committed siya genuinely sa kanyang Ama. Now, natalakay natin, genuine commitment is more than involvement. So, if you are not yet involved, get involved. And if you are involved, then commit. Commit. Yun ang next step para tumataas ang level. Genuine commitment is giving priority to God, and genuine commitment is having our focus on God. Ang success at excellence ay nagsisimula kapag tayo po ay committed sa Diyos. Iba yung iba yung barometer, kumbaga ng measurement ng success ng mundong ito. Sa mundong ito, successful ka kapag ka ikaw ay may malaking bahay, may magandang kotse, o maaaring mas marami kang kotse, mas maganda, successful ka, nakakapag-travel ka, locally and abroad, successful ka, dami kang pera, successful ka, marami kang ipon, successful ka. Yun ang, kumbaga, ay standard ng mundong ito. Pero ibang standard ng ating Panginoon. And always remember na yung ating treasure dito sa lupa will soon decay. Pwedeng manakaw din. Pwedeng mawala. Now, so, dapat ang commitment natin ay nakabase talaga sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? So, bago po tayo magtapos, narito po yung 3 tips muna. 3 tips ha, to be committed to God. Number 1, be committed to yourself. Pinapaliguan mo ba yung sarili mo araw-araw? Malamig po tubig eh. Pinapakain mo ba sa ayos yung katawan mo na mga tamang pagkain? So dapat maging committed ka. Okay? Sa sarili mo. Tayo ay tinawag para i-commit ang ating sarili na maging disipulo ni Jesus. Disciples always learn. Kasi ang another term for disciple ay student or pupil. Isa siyang mag-aaral. At ang isang mag-aaral ay natututo. Hindi dapat umabot sa punto ng buhay natin na titigil na tayong matuto. Amen po ba? Matanda na naman ako. Ano pa ba pag-aaralan ko? Wala kang matututunan. Pakinggan nyo ito. The moment you stop learning is the moment you stop growing as a Christian in your spiritual life. So continue to learn as a disciple. Kailangan magbasa ka ng Bible, manalangin ka sa Diyos, makipagniig ka sa Kanya, umawit ka sa Kanya, makinig ka ng mga testimonies ng mga tao na alam mong kapupulutan mo ng magandang aral. Makinig ka rin ng preaching ng pastor, kahit na nakakaantok yung pastor, pakinggan mo pa rin. Ang tagal-tagal naman magturo, very boring na, makinig ka pa din. Who knows, baka yun yung point na ayaw mo na makinig, pag pinagpatuloy mo, mangungusap sa iyong Panginoon, at may gagawing himala sa buhay mo. Amen? Now, basahin po natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa Book of Philippians chapter 3, verse 10 ang simula hanggang sa verse 14. Listen carefully. Ang sabi ni Apostle Paul, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead.
Grabe, no? Sana tinagalog ko. Now, sa verse 12, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, ang sabi niya, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Praise God. Kaya pala grabe itong si Pablo, no, ang dami niyang na-achieve sa buhay niya. I don't know kung half or more than half po na nakasulat sa New Testament were written by Paul. Samantalang sinasabi niya na siya isang blasphemer, isa siyang murderer, pero siya yung pinakamaraming naisulat na binabasa natin, yung mga epistles na tinatawag. Tinalo niya yung mga 11 disciples dahil nagpakamatay na si Judas. Isinulat po ni Paul ang mga talatang ito, mga roughly 2 years bago po siya ipapatay. Isinulat niya yan. In effect, sinasabi niya na hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Hanggat humihinga ka pa, may buhay ka pa, magpatuloy ka sa pag-aaral. Amen po ba? Magsumikap po tayo habang tayo po'y nakafocus sa Diyos. Now, kapatid kaibigan, mag-commit ka sa iyong patuloy na paglago spiritually. Ito po ang advice ko sa inyo. I hope makinig po kayong mabuti rito sa advice na ito. Magpatuloy ka sa pagkukomit mo sa Panginoon. Huwag kang magsawa. Di ba nakasulat sa Bible? Huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti. For at the right time, you will reap a harvest if you faint not. Pag hindi ka napagod, meron talagang gantimpala yan sa Panginoon. Total naman tayo, aminin natin o hindi, talagang gusto natin yung reward. Kaya yung mga magulang na gumraduate ang anak, ay talaga naman. Di ba? Gagawin talagang profile picture yan. Di ba? Gagawin niyang cover photo. At makikita mo sa kanyang timeline, laging nandoon ang kanyang anak na gumraduate. Natural yun eh. Siyempre, pagmamalaki natin. Lalo pa nga kapag ka ang anak mo ay, sasabitan ng medalya. Glory to God. Now, kapatid, kailangan natin mag-aral mabuti. Huwag tayong magsawa. Doon po sa aklat ng 2 Timothy na sinulat din po ni Apostol Pablo, 2 Timothy 2:15, ang sabi niya, study to show yourself approved unto God. Kung gusto mo maging approved ka sa Panginoon, what do you have to do? Study. Sabi mo sa katabi mo, study. Kaya nga sabi ni Joshua, di ba sa Joshua chapter 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, that you may be able to do what is written in it and follow it, and then you will experience good success. Because there is such a thing as bad success. Study to show yourself approved unto God, a workman who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. Paano sasabihin mo kung halimbawa meron kang gustong sharean? Kung wala ka namang alam sa Bible. A disciple is a learner. Dapat pong mag-aral. And of course, be committed to your church. Ito na po yung last. Pwede na kayong huminga ng maluwag. Kailangan natin i-commit ang ating sarili na maging responsableng miyembro ng isang local church. Hindi ko sinabing ito Kasi baka kung saan kayo dali ng Panginoon, mahanap kayo ng local church doon at maging responsable kang miyembro doon. Basta be sure na ang itinataas doon ay walang iba kung hindi ang pangalan ni Jesus. Hindi ang pangalan ng pastor. Hindi ka kayang iligtas ng pastor mo. To tell you frankly, hindi ka maililigtas ng pangalan ng church mo, kung anong denomination mo, kung anong sekta mo. No way. Because there is only one way to heaven. At si Jesus mismo nagsabi, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Si Jesus lang ang daan. Wala na pong iba. Maliwanag po ba yon? Sino lang ang daan? Exclusive yan. One way lang. Patungo sa heaven. Si Jesus lang. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa atin dito sa lupa para tayo maligtas. Tanging pangalan lamang ni Jesus. Siya yung napako sa krus, siya yung nagbuwis ng buhay, dugo niya yung dumanak sa krus, kaya siya yung ating manunubos, siya yung ating tagapagligtas. Mag-commit tayo sa church. What I mean to say is this, palagi kang dumalo. Huwag yung aambon lang ng konti, naku, mababasa ako.
Mainit. Naku, mainitan ako. Baka mangitim ako. Ang daming sinasabi. Palaging dumalo. Sabi mo nga sa katabi mo, dumalo ka lagi. Hindi pa ako tapos doon. At dumalo ka ng maaga. Natutuwa ako doon sa grupo ng mga taga-relok. Talaga nga, wala pang 8:30, nandito na yung mga yan. Glory to God. At ito pa, huwag palipat-lipat lang dinadaluhan. Hindi ka ba nahihilo ng gano'n? Sa linggong ito, dito. Susunod na linggo, doon. Tapos doon naman sa kabila. Pagkatapos doon, di isang buwan na, iba na. Sa susunod na buwan, doon naman ako sa kabila. Para kang trumpong kang karot. Di ba? Walang direksyon. Nako. Maguguluhan ka lang. Maghanap ka na lang talaga ng church na pwede mong sabihin, dito ako. Siyempre, pabor na pabor sa amin kapag ka dito ka. Di ba? Real talk lang. Pero kung hindi mo na titipuhan dito, dahil mainit dito, tumatagak-tak ang pawis ng pastor habang nagtuturo doon, pati yung laway, talsik ng talsik. Maghanap ka ng church na, na talagang si Jesus lang yung itinuturo, ang itinataas. So, tingnan natin yung nakasulat sa Book of Hebrews chapter 10, verses 24 to 25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together. Huwag daw po natin kaliligtaan yung pagtitipon-tipon natin, as some people do, tulad na nakasanayan ng ilan. But encourage one another, especially now that the day of His return, Jesus' return, is drawing near. Lalo na ngayon na palapit na ng palapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? So ang commitment po sa church ay mas malalim kaysa sa pagdalo lang sa church. May sulat lang ang ating pangalan sa church attendance. Mas malalim po dyan. Kahit na linggo-linggo kang dumadalo. At pagkatapos ay uuwi ka na. Makipagkilala ka. Kung hindi pa kilala yung katabi mo, kilalanin mo. Makipagkaibigan ka. Kunin mo ang FB account niya. Yung Twitter niya, kunin mo. Baka may Instagram siya, kunin mo. Kung may Friendster pa siya, kunin mo na rin. Sumali ka sa small group. Umattend ka sa mga prayer meetings. Are you hearing me? Umattend ka sa prayer meeting, kailangan mo yun. Kailangan magkaroon ka ng spiritual muscle. Para pag may pagsubok, kayang-kaya ko yan sa tulong ng Panginoon. Hindi pag may konting pagsubok lang, umiyak ka na. Now, kailangan umattend tayo sa mga discipleship trainings and even online services po na ino-offer ng ating church. Okay? For you to grow and be genuinely committed sa ating Panginoon at sa ating church. And of course, number 3, be committed to your call. Ito talaga yung last na. Okay? Be committed to your call. Lahat naman po tayo tinawag ng Diyos. Walang hindi tinawag sa atin. Nang tawagin Kanya, pinagkalooban Kanya ng gifts and talents na dapat gamitin mo sa pagsaserve sa Diyos at sa iyong kapwa. Now, sa Romans chapter 12 verse 6, nakasulat po, we have different gifts according to the grace given to each of us. May kanya-kanya tayong gifts, magkakaiba yan. Ngayon ko, nadidiscover na ito palang magandang lalaking nakasalamin dito sa harapan. Hindi nyo mamimiss yan. Makikita nyo kagad. Si Kuya Jer, ang daming gifts, ang daming talents. Naglalabasan ngayon. Katatapos lang nung isa, mamayang gabi, meron na naman yan. Hindi, totoo. Walang halong biro. Tapos yung isang medyo mas nakakabata ng konti sa akin, siguro mga 3 linggo lang, yun. Grabe ang gifts niyan. At laging available. Ngayon, aanuhin mo yung gifts mo, aanuhin mo yung talents mo, kung hindi mo naman ginagawang available yung sarili mo. Amen, Kuya Rico? Kaya nga, yun ay aming alam na namin yung sa amin lang dalawa yon. Pero ngayon mukhang natutuklasan na rin ni Kuya Jer. Nauulinigan niya na. Kaya nga. Yeah. Basahin natin ang nakasulat sa 2 Timothy 1:6. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you, through the laying on of my hands. Marami sa inyo napatungan na ng kamay ng inyong lingkod, yung iba hindi pa, pero it doesn't matter actually. Ang mahalaga po, ang Holy Spirit ang siyang mag-a-anoint sa inyo. At magbibigay sa inyo ng kapangyarihan para ipangaral ang mabuting balita. Commitment to ministry means putting those gifts to work. Kailangang
gamitin natin. Binigyan ka ng Diyos ng gifts and talents at dinala ka dito, of course, para gamitin mo ang mga ito. Parang gusto ko na namang ipagmalaki itong mga kabataan natin. Sa totoo lamang, naglilitawan talaga yung mga gifts nila eh. Kung may mentionin ko pa, baka umabot tayo ng alas 12. So kilala nyo na yung mga sarili nyo. Di ba, Francis? Sinabi rin. Di ba, Kuya Levy? Yan. Sila Ate Nicole, si Ate Apple, Ate Joanne. Sama kaya natin si Kuya Russell, wag na lang. Si Kuya Russell, at marami pang iba. Glory to God. Mga preachers natin, magugulat kayo. Hindi naman sa pagmamalaki ito pero pinagmamalaki ko na rin. Marami tayong mga kabataan. Ilan taon ka na, Graciel? Parang hiyang-hiya ka, bata ka pa naman. 16. 16 ha? Nagpipreach na yan. At kung makikinig ka sa kanya intently sa kanyang preaching and how she delivers the word, ma-amaze ka. Na-amaze nga si Apple eh. Birang mapahanga yan. Kay Ma'am Sen nilang hanga yan eh. Merong corresponding increase sa sweldo yan. Di ba? Si Jelay, very powerful. Yung atin niya, si Desai, grabe. Mapapahiya yung ibang tagapagturo. I can just imagine, ano kayang pwedeng mangyari mga 5 years from now? At sila'y patuloy na ginugroom ng ating Diyos. Patuloy na itinetrain ng Holy Spirit into being a genuine disciple because genuinely committed sa Diyos. I can only imagine, di ba? Kung ano ang mangyayari sa kanila after 10 years. Grabe. Sabi nga natin, grabe. Sigurado yon. Now, kung hindi mo ginagamit ang gifts and talent mo, hindi kompleto ang commitment mo. Yun. So, kailangan mong i-commit ang iyong sarili sa ministry ng ating church. Tayo-tayong naririto. Kailangan mag-commit ka. Ang sarap isipin, may pangarap tayong isang napakalaking church. Hindi natin makakamtan yon kung hindi natin ipagagamit ang ating talents and giftings sa Lord. At magugulat kayo sa magiging resulta kapag sama-sama nating ipinagagamit sa Diyos at sa ministry ang ating talents and gifts. At tayo'y humahayo, we go and make disciples, magugulat kayo. Baka before our next anniversary, sobra ng dami natin. At pag nangyari yun, masasabi ng Lord from on high, ngayon, mapagkakatiwalaan ko na kayo. Yung hinihingi nyo, ibibigay ko. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun sa Diyos. Mag-commit lang tayo sa Kanya. Come what may. Come rain or shine. Mag-commit tayo sa Kanya. Problems will come, problems will go. But the Lord remains. And He remains ever faithful. His word will remain. God said, heaven and earth shall pass away, but my words will remain forever. Lahat tayo tinawag ng Diyos. At kung hindi mo pa alam yan, then sinasabi ko sa iyo, tinawag ka ng Panginoon. It is no accident na ikaw ay naririto. It is no accident. Your being here is not by chance. God has handpicked you. Pinili ka ng Lord para magamit niya. And don't tell me na you're just an ordinary person. You see, God calls ordinary persons to do extraordinary things. Humanda ka lang sa Kanya. Ang mahalaga, i-commit mo ang buhay mo sa Kanya. So kung hindi mo pa na i-commit ang buhay mo sa Diyos, then this is your moment. Commit mo na. Wala kang ibang pupuntahan na makapagliligtas sa iyo maliban kay Jesus. Siya lamang at wala nang iba. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag mong sasabihin sa akin na bata pa po ako, you can never tell kung kailan ka babawian ng buhay. Huwag mong hintayin nasa deathbed ka na, naghihingalo ka, saka ka lang tatanggap sa Kanya. May mahalaga siyang misyon para sa iyo at gusto Kanyang gamitin
Can you see yung importance ng life mo sa Kanya? How He loves you so much na kahit ikaw mismo parang hindi mo minsan matanggap ang sarili mo dahil pasaway ka. Puro kapalpakan ang ginagawa mo, but God sees you. And the moment na tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior, then all these things na nagbablat ng iyong personality, ng iyong pagkatao will be wiped out and washed away by the blood of Jesus. Kailangan nating i-commit muna ang ating buhay sa Kanya. Kung nais mong i-commit ang buhay mo kay Jesus, then gusto ko sanang matiyak ang kaligtasan mo at tulungan ka sa isang panalangin maikli lamang na susundan mo, pero tinitiyak mong ito'y galing sa iyong puso. Namatay si Jesus para sa iyo so that you can live for Him. Ipikit mo ang iyong mata. Ikaw nasa iyong tahanan or wherever you are. Sige, ipikit mo lang yung mata. Maliban kung nagdadrive ka, tumabi ka muna sa isang safe na place. At sumunod ka sa isang maikling panalangin, sabihin mo, Panginoong Diyos na buhay, ako po isang makasalanan. Nagpapasalamat po ako sa iyo. Ibinigay mo si Jesus. Ikinomit mo si Jesus para ako'y maligtas at hindi mapahamak. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran, sa buhay na walang hanggan, at sa karapatang tawaging anak ng Diyos. Sa sandali pong ito, genuinely, ikinocommit ko ang aking buhay, ang aking talents, ang aking time, ang aking treasures sa iyo at sa iyo lamang. Maraming salamat po. Ikaw, O Diyos, ang aking number one. Ikaw ang number one priority ko. Simula ngayon, in Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Let's pray again. Heavenly Father, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa mensaheng napakinig po namin, na nagpapatunay na kaming lahat ay tinawag mo upang iyong maging disipulo. Salamat po sa privilege na ito. Salamat sa pribilehong ikaw ay aming mapaglingkuran kahit na nakikita namin ang aming kakulangan at ang aming limitasyon. We praise you, my God. We honor you, my King. Selyuhan mo po yung kaligtasan ng mga taong genuinely ay tumanggap sa iyo at nag-commit sa iyo. Selyuhan mo po ito. Huwag mong hayaan sila po'y madaya pa mismo ng dyablo. Not once, Panginoon. Not even once. Huwag mong hayaan. Hayaan mo magpatuloy sila, Panginoon, sa kanilang faith. Basahin nila ang Bible, i-meditate nila ito, mag-memorize po sila. Manalangin sila sa iyo para maging mas closer ang relationship nila sa iyo. Dumalo sila sa gawain mo, Panginoon, every Sunday. At kung may mga pagkakataon pa aside from Sundays, sila po ay dumalo upang sila po ay ma-train, ma-equip, upang you can trust them forth, Panginoon, sa mission field. Again, we thank you and bless your holy name. And in Jesus' name we pray. And all the people of God say, Amen and Amen and Amen. Glory to God. Hallelujah.